bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinawalang Panginoon. Tayo muna po ito, dala mong tumayo, minamahal. At narito po kinay binibigay po magkakataon sa ating Beloved Ordained Preacher, Boy Kaluya. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando. Magandang nga po, maminamahal. Manalangin po muna tayo. Dakila't mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami pinagpupuri, nagpapasalamat. Binigyan mo muli kami ng pagkakataon na sama-sama ka namin purin, sambahin at paglingkuran. Isang kagalakan para sa amin, Malapanginoon, ikaw ay lagi namin napapapurihan, napapasalamatan, Malapanginoon, sapagkat ikaw ang aming kalakasan, Malapanginoon. Ikaw ang aming buhay, Malapanginoon, ikaw ang aming kaaliwan sa panahon ng kapigatian, dakilang Diyos. Kaya dalangin po namin, patuloy mo kami bigyan ng malaking pagkakataon at kalayaan na palagi makapagpupuri, makapaglingkod sa dakilang pangalan, Malapanginoon. Salamat sa pananampalataya na patuloy na binibigay mo sa mga minamahal naming mga kapatiran, sa pagkilis mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos. At higit sa lahat, dalangin po namin na pagpalain mo po yung mga salita. Patuloy kang mangusap sa bawat sa amin, Malapanginoon. Gamitin mo kaming maging daluyan ng espiritual na pagpapala sa hapong ito, Malapanginoon. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, Malapanginoon, at aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, maminamahal. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Nabanginihan dahat po natin ating mga talata dito sa John 19 verse 30 at saka John 17 verse 4. Ako po'y nagpapaabot muna, maminamahal, ng pagbati sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos. Sa ating mga minamahal mga kapatiran, mainit, matapat ang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal na manggagawa, mga uwit, manunugtog, sa ating mga beloved preachers, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa labas ng ating bansa, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, maligayang pakikinig at panonood po sa inyo. Again, hindi nagpapabot po kung dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat ng mga beloved children, the Almeda family, magandang hapon po. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Mahina, maminamahal. Isa pa. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal ka, hindi buksan natin ang ating dalawang pambungad na talata. John 19:30 at John 17 verse 4. Dito po sa Juan, Kapitulo 19, ang talata po ay 30. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at inuyok-ayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Dito po sa 17 ng Juan, talata po ay 4, niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Amen. 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 Ang ating paksa, maminamahal, pamagatan po natin, what Jesus accomplished at the cross. What Jesus accomplished at the cross. Ano ang mga natupad? Ano ang mga natupad ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-apako sa krus? Maminamahal, dito po sa Banal na Kasulatan, ang huling kataga na namutawi sa bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon bago siya namatay bilang tao. Kasi ang Diyos hindi namamatay, maminamahal. Ito pong pagkamatay niya, siya ay namatay bilang tao. Dahil sinabi ng Biblia, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Amen? Kaya ang namatay dito, maminamahal, ay ang kanyang pagiging tao. At bago siya namatay, maminamahal, bago siya nalagutan ng hininga, ang uling kataga na lumabas sa kanyang bibig, maminamahal, sinabi niya, it is finished. It is finished. Naganap na.
Amen. Itong katagang ito, maminamahal, ito po ay hindi kataga ng pagkatalo. Hindi ito kataga, maminamahal, ng kawalang pag-asa, kundi ito po ay kataga ng tagumpay. Ito po ay victory. Amen? At ang ibig sabihin ng it is finished, ibig sabihin dyan, mga minamahal, ay mission accomplished. Mission accomplished. Dahil ang layunin ng pagparito ng ating mahal na Panginoon Diyos, maminamahal, ng Diyos na nagkatawan tao, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, nabasa po natin, upang pagkaganap ko ng gawa na iyong ipinagawa sa akin. Sabi, niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng mga gawa na ipinagawa mo sa akin. Ibig sabihin, maminamahal, kaya narito ang ating pinakamamahal pa nung bumaba sa lupa, meron siyang mission. Meron siyang gagawin, mga minamahal, at ang kanyang mission, mga minamahal, unang-una para sa ating kapakanan. Lahat ng pagparito ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ito po'y para sa ating mabuting kapakanan. Amen. Sinabi niya, maminamahal, naparito ako, sabi, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng aking ama na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang mga gawa. Yan po'y nasa John 4:34. Kaya ibig sabihin, ang kanyang pagparito, maminamahal, meron siyang mission. Meron siyang gagampanan, meron siyang gagawin. At ang gawain ito, maminamahal, ay para sa ating mga tao. Amen? Tandaan natin, maminamahal, from womb to tomb. Mula sa pagsilang hanggang sa kanyang kamatayan, ito po'y nakasulat para maganap, maminamahal, para ito po ay matupad. Sabi, ito po ay nakasulat para sa kanya, para sa katuparan ng lahat na nakasulat sa ating mahal na Panginoon. Amen? Mula isinilang siya, maminamahal, lahat yan ay nakasulat. Sinabi, ipapanganak siya ng birhen. From womb to tomb, maminamahal, lahat ay para sa kapakanan natin. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, ang batang ito na ipapanganak sa sabsaban, sabi, ay naparito para iligtas tayo sa kasalanan. At nang siya po, maminamahal, ay lumalaki, maminamahal. Habang siya ay lumalakad, lahat, mga minamahal, ng ginagawa niya para sa katuparan na nakasulat sa kanya. Pangalawa, sabi, para tuparin ang kautusan para sa atin. Sabi, na parito siya, hindi para wasakin ang kautusan, kundi ganapin. Ang tao noon, mga minamahal, kinakailangan sundin niya ang law, ang batas. Ang pag-asa lang ng tao para maligtas, magmana ng buhay na walang hanggan, makaligtas sa impyerno, sundin niya ang kautusan ng Diyos, dispensation of law. Ito po yung unang paraan para iligtas tayo, pero sabi ng Biblia, walang nakasunod, wala kahit isa. For all have sinned and come short of the glory of God. Walang nakasunod, wala kahit isa. Kaya kung walang nakasunod, maminamahal, kahit isa, walang maliligtas kahit isa. Lahat tayo pabulusok sa dagat-dagatang apoy. Lahat tayo pahihirapan sa walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya naparito ang ating malapang noon, sabi ng Mateo 5:17, naparito siya hindi para wasakin ang kautusan, kundi tuparin para sa atin. Siya na ang tumupad. Yun dapat susundin natin mga utos, mga dispensation of law, ginawa na ng mahal na Panginoon. Kaya bilang tao, maminamahal, lahat ng mga ginagawa niya, pagsunod sa kautusan yun. Amen? Napapasakop siya sa kautusan, kaya siya nananalangin. Kasi nasa ilalim ng kautusan. Bilang tao, Diyos yan na nagkatawan tao. Kaya siya nanalangin, maminamahal, sapagkat kinakailangan sundin niya ang kautusan para sa atin. Amen?
Sabi ng Biblia, lahat ng laman ay lalapit sa Diyos para manalangin. Ginagawa niya yan, maminamahal, sapagkat kinakailangan sundin niya ang kautusan para sa atin. Kasi nga, hindi nga natin nasunod ang kautusan. Siya na ang gumawa ng paraan para masunod natin ang kautusan. Para pagkatapos niyang sundin ang kautusan, maminamahal, katulad ng kanyang pagsunod sa pagsamba, pagpunta sa mga sinagoga, ang kanyang reliyon noon ay Judaism. Bilang tao, Judaism. Kaya nga, wala nang pinakatama at totoong reliyon sa buong mundo, kundi ang Judaism. Sinusunod niya yon, hindi dahil siya po, maminamahal, ay nangangailangan ng kaligtasan. Sinusunod niya yon para tayo po, mga minamahal, ay makasunod. Siya na ang sumunod para sa atin kasi nga wala ngang nakasunod sa atin. Wala kahit isa. Kaya nga, sinunod niya ang kautusan para mawala tayo, hindi tayo mapailalim sa kautusan at simula na nasunod ng mahal na Panginoon, ngayon, nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. Dispensation of grace. Kaya niya tinubos ang kautusan para iligtas tayo sa kautusan at mapasailalim tayo ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Epeso, Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 9, sinabi diyan, nasa biyaya tayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi dahil sa ating mga sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos. Ginawa ng Diyos para sa atin. Ibinigay na lang. Kumbaga sa test paper, hindi mo alam ang sagot. Ang ginawa ng mahal na Panginoon, sinagot niya lahat. Tapos ibinigay na lang sa yung test paper. Perfect na. Kumpleto na yung sagot. Wala kang ginawa. Ganon ang ibig sabihin ng pagsunod ng mahal na Panginoon sa kautusan. Amen? Kaya sabi, upang walang magmapuri. Iniligtas tayo ng Diyos, sabi, sapagkat sa biyaya tayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi galing sa inyong sarili, ito'y gawa ng Diyos. Sabi, ito'y kaloob ng Diyos upang walang sinumang magmapuri. Pag ikaw ba naging perfect ang sagot sa examination, perfect, walang mali, pero hindi naman ikaw ang gumawa, ibinigay na lang sa iyo yung perfect na score, tapos pinalitan mo lang ng pangalan mo, sa iyo ang merit. Meron ka bang dapat ipagmapuri? Wala kang ipagmamapuri kasi hindi naman ikaw ang sumagot nun. Amen? Ganon ang ibig sabihin ng biyaya. Ganon ang ibig sabihin, maminamahal, ng pagsunod ng mahal na Panginoon sa kautusan para sa pagsunod niya, tayo ngayon ang maging ariing ganap. Dahil walang nakasunod sa atin, sabi, for all have sinned and come short of the glory of God. Walang matuwid, wala kahit isa. Amen. Kaya maminamahal ngayon sa ating pong paksa, matutungayan po natin ano ang ano yung accomplishment ng mahal na Panginoon sa kanyang pagkabayubay sa krus. Ito'y ating pinag-aaralan palagi, maminamahal. Kailangan natin mapakinggan para bigyan nyo ng importansya ang inyong kaligtasan. Hindi tayo basta naligtas lamang ng ganong kadali, maminamahal. Merong nagsakripisyo. Merong naghirap. Merong dumanas ng katakot-takot na kahirapan. Bago ka napatawad sa kasalanan, bago ka naligtas at bago ka magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron pong nagsakripisyo na hindi natin alam. Kaya nga sabi ng 1 Korinto 1, talatang 18, sa mga mapapahamak ay kamangmangan sa kanila ang krus. Wala silang alam. Ngunit sa mga maliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ating mga maliligtas. Amen? Ang tagal na natin sa mundo, ang tagal na nating Kristiyano, pero hindi natin alam ang patungkol sa krus. Hindi natin alam ang patungkol sa kaligtasan.
Hindi natin alam ano ang dahilan, bakit kailangan natin sumampalataya kay Kristo. Hindi natin alam ano ang sakripisyo na ginawa ng mahal na Panginoon para tayo maligtas. Kaya sabi ng Biblia, ang krus ay kabangmangan para sa mga mapapahamak, ngunit sa ating mga maliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Amen. Dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, merong 5 things Christ accomplished on the cross. Unang-una, sabi ng Biblia, yung tinatawag na expiation. Expiation, ibig sabihin, yung iniligtas tayo ng Diyos, iniligtas tayo ni Kristo sa kaparusahan ng kasalanan. Save us from punishment of sin. Ang sabi rito, mga minamahal, basahin po natin, Efeso 2, talatang 14 hanggang 16. Basahin muna natin. Dito po sa Efeso, chapter 2, verse 14 up to 16, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inaalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas, ang mga palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili sa isang taong bago. Sa ganito'y ginawa ang kapayapaan. At upang papagkasuntiin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Amen. Amen. Yan ang ibig sabihin ng expiation, mga minamahal. Yung, mga minamahal, yung removal of our sins and guilt. We are saved from punishment of sin. Sinabi ng Efeso 2:14, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may batas at ang palatuntunan upang ang dalawa ay lalangin sa kanyang sarili, ang isang taong bago sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Yan po ang ibig sabihin ng expiation. Save us from punishment of sin. Kasi mula nung nagkasala, ang tao mula na nahulog ang tao sa kasalanan, naging mortal tayong kaaway ng Diyos. Ha? Naging mortal tayong kaaway ng Diyos, maminamahal. Hindi ka makalapit sa Diyos. Hindi rin maitingin ng Diyos, maminamahal, ang iyang kanyang muka sa iyo. Ipinipihit niya ang kanyang muka sa atin, sabagat tayo'y makasalanan. Pero nang dahil sa kamatayan ng mahal na Panginoong Kristo sa krus, sabi, inalis niya, maminamahal, ang pagkakaalit. Ha? Inalis niya ang ating pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman. Yung Diyos na mortal nating kaaway at ang Diyos ay mortal tayong kaaway, mga minamahal, tinanggal ng Diyos ang pader na nagiging daan ng ating pagkakaalit. At ngayon, sinabi ng Biblia, tayo ay inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, ang Diyos at ang tao ay may kapayapaan na sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ngayon magkasundo na ang tao at ang Diyos. Amen? Dati merong malaking pader na nakapagitan. Mayroong malaking pader na nakapagitan sa tao at sa Diyos. Kaya nga, hindi makadirekta ang tao sa Diyos noon. Kaya pumili siya ng mga pari. May mga pari noon, maminamahal, at ang pari noon, maminamahal, ang kanilang sutana, may mga bells. Sa bawat laylayan ng kanilang sutana, may maliliit na bells. Pati dito sa laylayan ng kanilang mga damit, may mga bells yan. Malalaman ng mga tao na buhay pa yung pari na nangangasiwa doon sa dambana, doon sa lumang Tipanyon. Kapag naririnig pa nila yung maliliit na bells, kumakalimbang pa, naririnig pa nila. Pero kapag ito'y hindi na narinig, nakatali yung katawan ng pari, ihilayin na nila, namatay na yung pari. Ibig sabihin, hindi naging kalugod-lugod sa Diyos yung kanilang handog.
hihilahin na nila yun pag hindi nila narinig yung bell. Ganon ang agwat ng tao sa Diyos. Napakamasilan, hindi sila makadirektang lumapit sa Diyos. Amen? Pero dahil sa, sabi ng banal ang salatan, dahil sa kamatayan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo, sabi rito, mga minamahal, iginiba niya ang pader na kapagitan sa tao at sa Diyos. Amen? At inalis niya ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman. Yung ating pagkakaalit, yung kaaway natin ng Diyos at ang Diyos ay kaaway natin, giniba ng mahal na Panginoong Kristo. Ito ang unang accomplishment na kanyang ginawa sa krus. Kaya yung kanyang sinabi, it is finished. Hindi ito pagkatalo, ito ay tagumpay sapagkat nagkasundo na ang tao at ang Diyos. Amen. Sabi rito sa Roma, Kapitulo 5, talatang 1, talatang 9 hanggang 10. Basahin natin mamaya na malang talata. Roma, Kapitulo 5, talatang 1, talon na 9 hanggang 10. Yaman nga ng mga inaring ganap sa pamanampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. 9. Luba pa nga ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Sapagkat kung noon tayo mga kaaway, ay pinakapagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lupa pa ngayong nagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa kanyang buhay. Amen. 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 Mga minamahal, sabi ng Biblia, iniligtas tayo ni Kristo. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, niligtas tayo ni Kristo sa galit ng Diyos. Amen? Sabi, luba pa nga ngayong inaring ganap tayo sa pamagitan ng kanyang dugo ay nangaligtas tayo sa galit ng Diyos. Sa pamagitan niya. Ang Diyos na galit sa atin dahil sa kasalanan. Sinabi ng Biblia, pinawi ng mahal na Panginoong Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nagkaroon na tayo ng kapayapaan. Mga minamahal sa Diyos, nagkasundo na tayo. At ang Diyos, maminamahal at sabi, sapagkat noon tayo mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ng kanyang anak, lubha pa nga ngayon na nagkakasundo na at nangaligtas tayo sa kanyang buhay. Yan ang unang accomplishment. Kaya hindi basta-basta mga minamahal ang lahat ng mga tinanggap nating biyaya sa kamatayan ni Kristo. Amen? Kaya nga yung kamatayan sa mga Kristiyano ngayon hindi na kaparusahan. Hindi na kamalasan ang kamatayan sa Kristiyano ngayon. Sabi ng Biblia sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Dahil sa kamatayan ni Kristo, sabi ng Biblia, ang kamatayan ng mga Kristiyano ay tagumpay din sapagkat ang pagpikit nila dito sa lupa, siyang paglilat nila doon sa piling ng ating mahal na Panginoon dahil sa kamatayan ni Kristo. Samantalang dati, pag namatay ka, diretso ka sa impyerno, tapos pagkatapos ng impyerno, itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Pero ngayon, hindi. Sabi, pinawi na ng Diyos ang galit. Pinawi ni Kristo ang galit ng Diyos dahil sa kanyang kamatayan sa krus. Ito ang kanyang unang accomplishment. Kaya nga, mga minamahal, buong pagmamalaki niyang sinabi, it is finished. Ibig sabihin, mission accomplished. Amen. At ang pangalawa, mga minamahal, ay propitiation. Propitiation, sabi mga minamahal, ito ay consolation, ito'y pampalubag loob. Basahin natin 1 John chapter 2, verse 1 and 2. Ang pangalawang accomplishment ng mahal na Panginoon sa krus ay yung pong consolation. Basahin po natin 1 John 2, verse 1 and 2. Dito po sa 1 John chapter 2, verse 1 and 2, mamunti kong mga anak, ang mga bagay nito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sambuong sanlibutan din naman. Amen. Amen.
Amen. Ang sabi rito, mga minamahal, verse 2, and He is the propitiation of our sins. Siya ang pampalubag loob sa ating kasalanan. Ang ikalawang accomplishment na ginawa ng mahal na Panginoon, sabi, the removal of wrath. Yung Diyos na galit sa atin, mga minamahal, at talagang hinihintay na lang tayong parusahan, hinihintay na lang tayong mamatay at tatapon sa impyerno. Sabi ng Biblia, dahil sa pampalubag loob na ibinigay ng mahal na Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, lumamig ang ulo ng Diyos. Amen? Binigyan niya ng pampalubag loob, binigyan niya ng consolation. Amen? Removal of wrath, naalis ang galit ng Diyos. Amen? Dahil sa kamatayan ni Kristo, maminamahal, sabi nga, binigyan parang peace offering ang ating mahal na Panginoon, pinaka-peace offering. Sabi ng Biblia, kung mga noong panahon, ang kanilang inihandog sa Diyos para sila, mga minamahal, ay makatawag sa Diyos, bago sila, mga minamahal, lumapit sa Diyos, meron silang handog ng mga pinatabang hayop, mga dugo ng baka, dugo ng kambing. Sabi diyan, ngayon, mga minamahal, ay ang dugo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kasi ang dugo ng baka at dugo ng mga kambing, ito'y pansamantala. Pag nagkasala uli sila, maghanap naman sila ng kambing, maghanap naman sila ng baka para ihandog uli sa kasalanan. E paulit-ulit yung kasalanan nila. Kaya si Kristo, mga minamahal, ang pinakahandog sa kasalanan. Sabi, at siya'y inihandog minsan lamang, ngunit magpakailanman. May bisa, timeless. Ang kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo sa krus, ito po ay propitiation. Ito po'y handog, hindi lamang minsan, kundi ito ay magpakailanman. Amen? Hindi mo na kinakailangan magpaulit-ulit na magandog, kundi, mga minamahal, ang kailangan mo lamang, sabi ng Biblia, if you walk in the light as is in the light, we fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Amen? Magkaroon ka lang ng fellowship. Fellowship one with another. Basahin muna natin ang Hebrews 10, verse 4 and 5, talo ng 10 at 14. Isa-isayin natin ito, mga minamahal, para maunawaan natin at mapahalagahan natin ano ang sakripisyo na ibinigay ng mahal na Panginoon para tayo po'y maligtas. Basahin po natin. Dito po sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 4 hanggang 5, talon ng 10 hanggang 14. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin na inihanda mo. Jis, sa kalooban yaoy, tayo pinapaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. At katotohanan ang bawat Dito na saserdote. sa 14 po, 14 na. Dito sa 14, sapagkat sa pamagitan ng isang pagbahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Amen. 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 Mula nang inihandog ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, maminamahal, pinakahain para sa kasalanan, hindi na po kinakailangan maghandog pa uli ng kasalanan. Hindi mo na kinakailangan maghandog ka ng handog na susunugin para sa iyong kasalanan. Amen? At hindi mo na rin kinakailangan magpenitensya tuwing araw ng mahal na araw para mapatawad ka sa kasalanan sapagkat si Kristo'y inihandog na minsan ngunit ang epekto at ang kapangyarihan ay magpakailanman. Amen? Magkakaroon ng bisa sa iyo, maminamahal palagi ang dugo ni Kristo. If you walk in the light, as is in the light, we fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Nananatiling may bisa ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo sa tuwing tayo nagkakatipon. Napapatawad ang kasalanan natin. Hindi mo kailangan magandog ng magandog. Hindi mo kailangan magpenitensya na magpenitensya. Si Kristo'y inihandog minsan lamang at tayo, dahil sa kanyang paghahandog, tayo ay pinasakdal, magpakailanman at tayo pinapaging banal sa pamagitan ng kanyang handog minsan lang, ngunit magpakailanman.
Timeless. Makapangyarihan ang dugo ng mahal na Panginoong Kristo. Amen? Nawawalan lang ng bisa ang dugo ni Kristo, maminamahal, pag hindi mo sinusunod ang fellowship one with another. Ang fellowship one with another, hindi yan fellow in the same ship. Hindi yung magkasama lang kayo sa simbahan. Hindi ganun ang fellowship. Yung magkasama lang kayo sa isang barko, magkasama kayo sa isang gusali. Hindi ganun ang fellowship. Ang ibig sabihin ng fellowship, kaya nga, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Yan nasa 1 John 1:7. Magkakabisa lang ang dugo ng mahal na Panginoon para mapatawad ka na mapatawad sa tuwing ikaw ay may kasalanan. Sabi, kung meron kang fellowship one with another. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, love one another, forgiving one another, helping one another, bearing burden one another, receiving one another. Ibig sabihin niyan, maminamahal, yung magkaroon tayo ng magandang pakikitungo sa isa't isa. Pag nagkasala ang isa sa atin, magpatawaran tayo. Pag may nangangailangan sa atin, sabi, magtulungan tayo, helping one another, supporting one another, praying one another. Nakita mo ang kapatid mo nanghihina ng lupaypay, ipanalangin mo siya. Praying one another. Pag nagkasala ang kapatid mo, forgiving one another. Ganun kalalim ang ibig sabihin ng fellowship one with another. Hindi yung, ay sumamba naman ako, napatawad na ako ng Diyos. Damandama ko nga yung presensya niya eh. Pero ang totoo, pumasok ka sa loob ng simbahan, may kagalit ka, umuwi ka, may kagalit ka pa rin. Hindi kayo nagkasundo. Nawawalan ng bisa ang dugo ni Kristo. Useless, powerless. Amen? Doon lang nawawalan ng bisa, pero tandaan nyo, ang bisa ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo ay timeless. Minsan lang at magpakailanman. Para ito sa kasalanan, sabi ng nabasa natin sa 1 John chapter 2 verse 2, para sa kasalanan natin noon, sa kasalanan na nagagawa natin sa kasalukuyan, at kung may magagawa pa tayong kasalanan sa darating na panahon, at hindi lamang para sa atin, kundi para rin naman sa kasalanan ng buong sanlibutan. Sa mga tao ngayon, sa mga tao sa darating na henerasyon, yun ang ibig sabihin nun. Kaya hindi mo kinakailangan magandog ka ng magandog ng handog na susunugin para sa kasalanan mo. Kaya nga sabi ng Biblia, ang krus ay kamangmangan sa mga mapapahamak. Tignan mo yung mga taong mangmang, tuwing mahal na araw magpagpipinitensya, akala nila mapapatawad sila. Kahit mga minamahal, araw-araw kang magpinitensya at mamatay ka sa pagpipinitensya, hindi ka mapapatawad ng Diyos. Dahil si Kristo'y minsan lamang inihandog at ang kapangyarihan nito, ang bisa nito ay magpakailanman. Hindi mo kinakailangan ikaw ang magdusa. Dapat dahil ginampanan na ng mahal na Panginoong Kristo. At kung ikaw ang gumawa niyan, hindi ka rin karapat-dapat kasi ang dapat magiging handog sa kasalanan ay yung walang dungis, walang kapintasan, walang kasalanan. Ay yung mga nagpipinitensya, mga holdapper dati yan. Mga lasenggo yan, mga drug addict yan, kaya nga nagpipinitensya eh. Akala nila mapapatawad sila sa kasalanan pagkatapos magpinitensya, mandudukot na naman yan, balik uli sa bisyo yan, balik uli sa pagiging drug addict yan. Akala nila ganon. Repent and repeat, repent and repeat. Hindi ganon. Amen? Si Kristo'y inihandog minsan, ngunit magpakailanman. Kaya nga, ang ikalawang accomplishment niya na ginawa sa krus, yung propitiation, pampalubag loob. Amen? Kaya nawala ang galit ng Diyos, sapagkat ang pampalubag loob para sa ating kasalanan ay ang kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya sinabi niya, it is finished, mission accomplished. Hindi mo na kailangan magpenitensya kasi mission accomplished na, tapos na. Kumbaga sa bumbero, tapos na yung sunog, tsaka ka dumating. Tapos na. Amen. At pangatlo, sabi ng Biblia, maminamahal, reconciliation.
Yung reconciliation, maminamal, ito po yung removal of alienation. Tinanggal niya, maminamal, yung ating pagiging ibang lahi. Simula nang si Kristo'y namatay, wala nang ibang lahi. Sabi, wala nang Grego, wala nang Hudyo, wala nang babae, wala nang lalaki. Lahat ay pantay-pantay. Lahat ay anak ng Diyos dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus. Kung ikaw ay kay Kristo, kung gayon, lahi ka ni Abraham. At kung anak ka ni Abraham, tagapagmana ka ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kasi noon, maminamal, mayroong discrimination. Pag hindi ka Hudyo, wala kang pag-asa sa kaligtasan. Ibig sabihin ang Hudyo, Israelita. Kailangan lahi ka ni Abraham para maging tagalangit ka. Pag hindi ka lahi ni Abraham, hindi ka Israelites, hindi ka Hudyo, wala kang kaligtasan, wala kang puwang sa langit. Pero dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus, sabi, wala ng Hudyo, wala ng Grego, wala ng Hentil. Lahat kayo'y anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At kung kayo'y anak ni Kristo, kayo'y galing sa lipi ni Abraham. At kung sa lipi ni Abraham, tayo ay tagapagmana ng pangako ng Diyos. Wala ng Hudyo, wala ng Grego, lahat tayo'y anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Basahin po natin Ephesians chapter 2, verse 12. At dito sa Galatia chapter 3, verse 26 up to 29, sabi, the removal of alienation. Yung tayo'y hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Alienation. Tanggalin na, basahin natin. Ephesians 2:12 at Galatia 3:26. Dito po sa Efeso chapter 2 verse 12, na kayo ng panahon yun ay hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan sa pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Dito po sa Galatia chapter 3 verse 26 up to 29, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga ibinhi ni Abraham at ang mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sana maunawaan niyo, mga minamahal, ang mga pinag-aaralan natin. Amen. Ibig sabihin, hindi biro ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi baliwala. Sabi niya, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, noong unang panahon, tayo po ay hiwalay. Hiwalay tayo kay Kristo. Tayo hindi kabilang sa bansang Israel, mga taga-ibang lupa. Walang tipan ng pangako, walang pag-asa, at walang Diyos sa sanlibutan. Dati ang may karapatan lang tumawag sa tunay na Diyos ay ang mga Israelita, ang mga Hudyo, ang mga Israel, the descendants of Abraham. Sila lang ang mga anak ng Diyos. Tayo, ang tawag sa atin ay Gentiles. Tayo yung mortal na kaaway ng Diyos. Kaya nga, during the dispensation of law, lahat ng mga Gentiles, ang utos nun pinapatay ng mga anak ng Diyos. Ang mga Israelita nun, pinapatay nila ang mga Gentiles. Ngunit nung napako si Kristo sa krus, namatay, sabi ng Biblia, binura niya, inalis niya ang alienation. Removal of alienation. Ngayon, hindi na tayo taga-ibang bayan. Tayo po ay galing sa lipi ni Abraham. Tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo, mga minamahal, ay mga Kristiyano, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Meron na tayong pag-asa ngayon. Meron na tayong Diyos ngayon. Dati magkaroon ka nga ng Diyos, pero pag wala kang pera, hindi ka pwede magkaroon ng Diyos. Kasi ang Diyos natin nun, binibili. Merong hulugan. Merong cash, pero maliit lang yung cash, ganito lang kaliit. Gusto mo ng medyo malaki, gusto mo ng medyo mamahalin, ganito kalaki, malaki pa sa iyo, pero hulugan. Doon nga sa amin, maminamahal, meron pang palit palanggana. Yung Diyos-Diyosan nila, ipagpapalit ng mga butas na palanggana, mga plastic.
Papalitan mo yung Diyos nila ng palanggana, mga bulok-bulok na mga gamit mo. Tapos ibibigay sa iyo, ito na sa iyo na ito yung Diyos mo. Lagyan mo lang sa pagita yan, ha? Lagyan mo lang ng kandila para hindi ka malasin. Yun yung Diyos natin noon. Pero ngayon, ang tunay na Diyos natin ay yung nasa langit. Si Kristo. Tinanggal niya ang ating pagiging ibang bayan. Dati wala tayong pag-asa, hindi kabilang sa Israel. Tayo hiwalay kay Kristo, walang Diyos, hindi tagapagmana ng pangako, ngunit mula nung nabayubay si Kristo sa krus, kaya sinabi niya, it is finished. Maminamahal, mission accomplished. Lahat ng mga tao pwede nang lumapit kay Kristo. Kayong lahat ay anak na ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Wala ng Hudyo, wala ng Grego, wala ng lalaki, wala ng babae, walang alipin at walang malaya. Lahat ay galing sa lipin ni Abraham. At kung kayo lipin ni Abraham, tagapagmana ng pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Tignan nyo, maminamahal, napakalaki pala nung tinanggap natin mula ng malapaw na nabayubay sa krus. Kaya nga, nung nakapako siya, hindi pagkatalo yun. Hindi pagkatalo yung it is finished. Ibig sabihin yan, mission accomplished. Nagawa ko na ang gusto kong gawin para sa kabutihan ng lahat ng tao sa sanlibutan. Amen. At pang-apat, maminamal, redemption. Redemption. Ibig sabihin ng redemption, payback or ransom. Simula na ang tao po, maminamahal, ay nahulog sa kasalanan, sabi ng Biblia, naging alipin tayo ng kasalanan. Alipin tayo ni Satanas. Para tayong hostage. Si Satanas ang ating hostage taker. Inalipin tayo, kaya sabi ng Biblia, gusto mong gumawa ng mabuti, hindi mo magawa. Ayaw mong gumawa ng masama, itong nagagawa mo. Sabi ni Apostol Pablo sa Roma 7:15 hanggang 20, kung ang mabuti na gusto kong gawin, hindi ko nagagawa, at ang masama na ayaw kong gawin, ito ang nagagawa ko. Hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nasa akin. Kasi hostage ka ni Satanas. Amen? Hostage tayo. Ang hostage taker natin si Satanas. Humingi siya ng malaking bayad. Kahit isang mundong kayamanan, ayaw nang tanggapin. Biro mo, maminamal, sinong pwedeng makatubos sa atin? Kahit isang mundong kayamanan, meron din si Satanas nun. Katunayan, sinabi ng Biblia, ang buong sanlibutan ay pag-aari ni Satanas. Ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Ito po ay nasa teritoryo tayo ni Satanas. Kaya nasa kanya lahat ng kayamanan dito sa sanlibutan. Hostage taker niya tayo. Hostage taker natin siya. Walang pwedeng makatubos sa atin. Sabi ng Psalms chapter 49, verse 7 up to 9. Walang makatubos sa atin ni ang kayamanan ng ating mahal sa buhay, ng ating pamilya, hindi kayang tubusin para tayo ay maligtas sa pagkaka-hostage natin kay Satanas. Ngunit sinabi ng Biblia, ang ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo, hindi sa pamagitan ng hiyas, hindi sa pamagitan ng kayamanan, ngunit tinubos tayo ng dugo ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ang ipinambayad niya kay Satanas ay ang kanyang banal na dugo na bayubay sa krus upang mabayaran niya tayo, matubos niya tayo at maibalik tayo, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon Diyos. Yan ang ibig sabihin ng redemption, na minamahal. Ang sabi rito, basahin po natin. Basahin natin muna yung Psalms 49 verse 7 up to 9 at 1 Pedro 1:18 hanggang 19. Dito po sa awit 49, ang talata po ay 7 hanggang 9. Wala sa kanyang makatutubos sa anumang paraan sa kanyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. Sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal at ito'y naglilikat magpakailanman. Unang Pedro, Kapitulo 1, hanggang 18 hanggang 19. Unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 18 hanggang 19, ganito po pagkakasulat.
na inyong nalalaman kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na pinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi sa mahalagang dugo, gaya ng sa kordirong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Amen. Amen. Ang ransom na pinambayad niya, maminamal, hindi $1 million. Hindi lamang $1 billion, hindi lamang worth $1 trillion, hindi po. Kahit isang mundong kayamanan, ayaw tanggapin ni Satanas dahil siya ang may-ari ng sanlibutan. Pero ang pinambayad ng mahal na Panginoon, maminamal ang kanyang dugo. Na inyong nalaman na kayo tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira, hindi ng pilak, hindi ng ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo. Gaya ng korderong walang kapintasan, walang dungis, sa makatwid bagay ang mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Sa ating kinagis ng reliyon, maminamahal, hanggang ngayon, nililin lang ang ating mga kababayan. Pag namatay, dadalhin sa simbahan, ibubulong ng sakristan, Padre, special yan. Malaki po binayad. Sige, misahan ng matagal. Sukularum, tsokolating maitom. Ang tagal ng misa, kasi espesyal. Pero pag mahirap yung dinaan sa simbahan, Padre, mahirap, ordinary. Magkano binigay? 3,000 lang. Pero may discount po, humingi pa ng discount. Senior citizen yung nanay. Sige, diligan mo lang ikaw na magmisa. Paalisin mo na. Ginanon na, nilagyan lang, uwi na. Diretso na sa sementeryo. Kasi naniniwala sila na hanggang ngayon, ang kaluluwa ng tao tinutubos sa pera. Amen? Doon kinuha yung pagpapatayo ng St. Peter Basilica, worth of $1 billion sa Rome. Doon kinuha sa indulgence. Nililing lang ang mga tao hanggang ngayon, nakamulatan na, kinagisnan na. Pero salamat sa mahal na Panginoon, hindi tayo tinubos ng pilak ng ginto, tinubos tayo ng dugo ng mahal na Panginoon. Kaya tayo naligtas sa kasalanan. Tinubos tayo ng dugo ni Kristo. Sila, kita nyo, hanggang ngayon alipin ang kasalanan. Bakit? Kasi tinubos lang sila ng pera, ng ginto. Pag hindi ka mayaman, ordinary lang. Amen? Walang pag-asa. Sabi, walang pwedeng makatubos sa tao, maminamahal. Sapagkat ang kanyang bayad ay mahal upang wag mapahamak ang kanyang kaluluwa doon sa impyerno. Wala daw kabayaran yan. Pero ang dugo ni Kristo, ito ang pinambayad niya para tayo po ay matubos. Sabi, tinubos tayo from curse, sin, and shame. Tinubos tayo sa sa sumpa. Noon, nasa ilalim tayo ng sumpa. Amen? Kahit maganda ang buhay mo, pag wala ka pa kay Kristo, nasa ilalim ka ng sumpa. Walang Diyos na nagpoprotekta sa iyo. Natay, mamatay ka, magkasakit ka, maaksidente ka, dahil nasa ilalim ka ng sumpa. Nasa ilalim tayo ng kasalanan. Nasa ilalim tayo ng kahiyan. Kaya nga namatay si Kristo, nakapako sa krus na halos walang saplot kasi isa yan sa katubusan ginawa niya. Sa ilalim, tinubos tayo sa kahiyan. Biro mo, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, nakabayubay sa krus. Sa kayahiyang kalagayan. Napakalit ng kanyang saplot at sa buong magdamag, nandun siya nakabayubay sa krus. Kasi tinubos niya tayo sa sumpa, sa kahihiyan, at sa kasalanan. Basahin natin yung Galatians 3, verse 13, at Galatia 4 up to 7. Dito po sa Galatia chapter 3 verse 13, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Dito po sa Galatia chapter 4 verse 4 up to 7, sabi po, datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkakukup sa mga anak. At sapagkat kayo mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso,
na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat hindi ka na alipin, kundi anak, at kung anak ay takapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Amen. 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 Everybody shall praise the Lord. Ganyan ang malaking katubusan tinanggap natin sa mahal na Panginoon. At ang kauli-ulian, maminamahal, substitution. Substitution. Imbis na tayo ang mamatay, sinabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Lahat tayo'y makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pagkatapos mong mamatay, itapon ka sa impyerno. Pagkatapos ng impyerno, itapon ka ng dagat-dagatang apoy. Yan ang bayad sa kasalanan. Amen? Pero si Kristo na ang namatay para sa atin. Sinabi na Roma 5, talatang 8, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay nang dahil sa atin. Amen? Siya na ang namatay para sa atin. Dapat tayo ang mamamatay dahil sa kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya na ang namatay para tayo po'y iligtas sa kamatayan. Amen? Ang ibig sabihin dyan ay substitution. Siya ang pinaka-naging substitute natin. Sabi ng 2 Corinthians 5:21, ihanda natin ang Isaiah 53 verse 5 up to 6. Sabi rito, yaong hindi nakakakilala ng kasalanan, ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Ang mahalapang ng Kristo na Diyos na nagkatawang tao, hindi siya nakakakilala ng kasalanan kailanman. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan, ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Kinuha ng malapanon ang kasalanan natin at yung kanyang katwiran ibinigay sa atin. Exchange gift. Kinuha ng malapanginoon ang kasalanan natin at yung katwiran niya ibinigay sa atin. Siya na ang namatay para sa atin. Ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo makasalanan pa, si Kristo'y namatay nang dahil sa atin. Yun ang ibig sabihin ng substitute. Substitute. Parang nung panahon, maminamahal ni Abraham. Hiningi ng Diyos, maminamahal ang kanyang bugtong na anak. Hiningi kay Abraham, Abraham, ihandog mo si Isaac bilang hain para sa akin. Sinubukan siya ng Diyos kung susundin niya. Papatay na lang ni Abraham ang kanyang bugtong na anak na si Isaac. Biglang dumating ang anghel, sabi, huwag mong gawan ng masama anak mo. Nakita ng Diyos ang iyong pagsunod. Narito, mayroon isang tupa dyan na nahulog, nabitag doon sa suka, sa isang damuhan. Hindi siya makaalis. Yan ang ipalit mo. Substitute kay Isaac. Yung tupa. Amen? Yung tupa, ipinalit ngayon kay Isaac. Imbis na si Isaac ang ihandog na para sa Diyos, yung tupa, inalis ngayon si Isaac. Ngayon, nag-provide ang Diyos, maminamahal, ng handog, yung tupa. Tayo yan, maminamahal. Tayo ay katulad ni Isaac. Tayo dapat ihandog sa kasalanan dahil tayo mga makasalanan. Pero si Kristo'y pinaka-kordero. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa buong sanlibutan. Siya ngayon ang substitute. Inalis tayo sa dambana at siya, maminamahal, ang ipinalit sa atin. Sabi dito sa huling talata, maminamahal, Isaiah 53, verse 5 and verse 6. Basahin natin ang huling talata. Dito po sa Isaiah 53, talata 5 hanggang 6. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. Hallelujah. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng substitution, maminamahal. Siya ang ipinalit sa ating kasalanan. Sabi ng Biblia, siya'y nasugatan ng dahil sa ating pagsalangsang. Siya'y nabugbog ng dahil sa ating kasamaan.
Ang parusa ng tungkol sa kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamagitan ng mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng tupa na naligaw at tayo'y tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinapasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Amen. Kaya napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Sinong makakatutol na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Napakadakila ng pag-ibig niya. Sino tayo upang tayo'y alalahanin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Napakaliit lang natin sa kanyang paningin. Parang alikabok lamang tayo sa kanyang paningin, ngunit binigyan ng importansya, pagmamahal at pagmamalasakit. At tayo po mga minamahal, tumayo po tayo, umawi tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa nating pagbulay-bulayin ang kadakilaan ng ating dakilang Diyos. Kaya iniutos niya, mga minamahal, alalahanin nyo ang aking sakripisyo, mga minamahal, sa pamagitan ng ating banal na hapunan. Umawit po tayo, mga minamahal, awitin natin ang awiting naganap na habang tayo po ay nagsisisi, mga minamahal. Manalangin po tayo, maging karapat-dapat sa banal na hapunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, magsisi po tayo habang inaawit natin ang awiting ito, mga minamahal. Marami ang nagtatanong, bakit ganon na lamang ang pagsisikap kong ikaw. Umawit po tayo, mga minamahal. Iandog natin ang awiting ito, dakilang Diyos. Di nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais kong ikalugdan mo at aking ginagawa. Sa kanila'y sinasay ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, dahil sa kasalanan